At sa pagkakataong ito, Isa, Yes, sa oras na ito ay makakausap na po natin for the first time si House Deputy Speaker at La Union, 1st District Representative Paulo Ortega V. Magandang umaga po, DS, and welcome po sa Super Radio DCWB. good morning po. Magandang, magandang linggo po sa ating lahat, Ma'am Nympha, saka Ma'am Isa. Apo. Doon po sa ating mga kapuso, live na live po si Deputy Speaker Paulo Ortega sa Zoom at mapapanood niyo po siya sa ating YouTube at sa ating Facebook page. Anyway, Deputy Speaker Ortega, ito nga po, no, mayroon pa ring tensyon, bangayan sa Senado. First question, napag-uusapan ba to ng mga House leaders? Kumbaga, syempre counterpart niyo po, ganun yung sitwasyon. Sa Kamara, so far, mapayapa naman po yung sitwasyon. Pero kayo po, among House leaders, napag-uusapan niyo rin ho ba yung nangyayaring sitwasyon ngayon sa Senado? Sa amin naman po kasi parang mga kuya sa mga ate namin yan eh. Kumbaga, sabi nga nila, tawag sa kanila, the upper house. Pero kami po kasi dun sa Kongreso, halos tapos na po yung natapos na namin yung mga obligasyon namin, yung mga trabaho namin, yung sa impeachment. Gusto namin talaga ma-resolve na nila yung internal issues nila. Kasi nga, yung issue po sa amin, yung malaking question mark po nung 19th Congress pa, sa kanitong 20th Congress, yung trial po na maumpisan na. So, umaasa kami na magkakaroon na po ng peaceful na resolution to. Sana sa mas lalong madaling panahon po na makapag-usap na sila. Opo. Papaano po kaya Deputy Speaker Ortega na manindigan yung Cayetano Block na sila talaga yung majority, si Senator Alan Peter Cayetano ang Senate President. Kayo ho ba, mayroon ho kayong nakikitang impact nito sa gagawing impeachment trial? Una-una po, nagsalita na po ang aming speaker, si Speaker Bogie, na ang kinikilala po at kinongratulate nga po ng House of Representatives si Senator Win Gatchalian. Ngunit sabi ko nga po, talagang may impacto kasi medyo baka magkaroon ng cause of delay, although ang tinitignan po natin sa calendar is yung July 6 to 23 na parang initial po na umpisa ng impeachment. Siyempre nakatutok po doon kasi nga po yung taong bayan, ang laki pong question mark eh. Opo. Hindi na po kung ano man yung issues na iba dyan, medyo matatrump po talaga ng mga questions of accountability. Kaya po kami, parang smoke screen lang po minsan yung mga nangyayari. Nakatutok po talaga kami dun sa impeachment. Kasi pati constituents po namin, actually yung sentiment survey nga namin dito sa locality, more than 86% po nagtatanong kung kailan na mag-uumpisa yung impeachment. Smoke screen po para saan, Congressman? Makikita naman po natin parang ang dating po parang hindi po sila magkaintindihan. Siyempre po pag magulo yung bahay, hindi po matututukan yung mga importanteng bagay na kailangan na maumpisahan. Gaya po, sabi ko nga, pinaka-importante po dyan, siyempre constitutional po na obligasyon yan, yung impeachment. So, sabi ko nga, when the dust settles, pag nawala na po lahat tong bangayan at igihan na po sila o nagkausap o meron ng resolution, umpisa na po natin tong impeachment na trial. Kasi kung ano man po resulta niyan, importante po masagot po yung mga tanong ng taong bayan, mga inaantay ng taong bayan. So, doon lang po tayo nakatingin sa ngayon. Meron ho ba kayong pangamba na i-capitalize o samantalahin itong pagkakataon ng kampo ng Vice President na sabihin, yung ang kinikilala niya, liderato ni Senator Alan Cayetano. Supposedly po, ang Senate President ang magpe-preside sa impeachment trial. Sabi na nga ni Senator Alan, siya pa rin ang presiding officer nun. Nung nagpunta po kami ng mga hearing sa Committee on Justice, no, makikita mo po talaga sa mga survey, sa social media, sa local, sa ground. Sa tingin ko po, sa lakas po ng clamor, saka yung sa punto po na gusto na nilang masagot yung mga tanong na yon, hindi po ako kinakabahan na hindi matuloy itong impeachment. Pero yung nga po, siyempre kailangan panatilihin buhay po yung conversation. Kailangan panatilihin po na tuloy-tuloy yung usapan. Panatilihin po na magtanong yung taong bayan para
hindi po nalilihis sa mga mas importante na issues. Pero kayo po, umaasa po kayo, Deputy Speaker Ortega, na kikilalanin din ni Vice President Sara Duterte yung pong pamumuno na ni Senator Sherwin Gatchalian at siya pong mangunguna sa impeachment trial. Hindi po niya kilalanin. Pakiulit po, naputo na lang po. Baka hindi po niya kilalanin. Yun po yung nakikita ninyo. Feeling ko lang. Opo. Malakas lang ang kutob ko. Opo. Yun nga po, yan po yung kutob nyo. Opo, yun Sabi nga. ko nga, kinilala na po lahat ng mga major na College of Laws, yung IBP, yung House, yung Palasyo. Makikita nyo naman po yung pattern yan. So, at the end of the day, ang importante po, ma-resolve nila yung issues. Kasi, kahit nga po si Senator Alan Cayetano, sinabi niya, forthwith ang impeachment. So, wala rin po ako nakikitang rason na hindi po masunod yung calendar ng July 6. Hindi, ito po naitanong namin kasi wala namang sinasabi pa yung camp ng Vice President na kinikilala nila Wala pa. si Senator Cayetano, hindi nila kinikilala yung Gatchalian camp. Wala pa naman pong ganung statement. Kaya lang, syempre po Congressman, nagtatanong kami in anticipation ng kung ano ang pwedeng mangyari at nung pagtansya sa mga pwedeng senaryo. Yes. So doon po sa situation, tingin nyo, sabi nyo nga, pwedeng gamitin pagkakataon ng camp ng bise. Pwede ba itong masabi rin na paraan ng pagtulong ng mga senador na kaalyado ng vice-presidente? Paraan ng pagtulong sa kanya? Mahirap naman po mag-akusa, no? Pero pag binabasa mo yung sitwasyon, parang meron pong sabi ko nga, parang may cause ng smoke screen, parang may cause ng delay. Pero sabi ko nga, hindi naman po natin pwedeng isipin yun. Basta ang iniisip po natin, merong konting struggle sa leadership po, saka sa mayorya ng Senado. Pero yun nga, nitong mga nakarang araw, kinilala na po ng Palasyo, kinilala na rin namin sa House of Representatives. So, we're sticking with that. And sana nga po, mas maganda naman po magkaroon din sila ng sariling resolution patungkol dyan. Pero, hindi po pwedeng maging rason o kahit anong cause of delay o kahit anong cause ng pag-aantala na hindi po matuloy yung impeachment. So, kahit ano man na opinion siguro ng Office of the Vice President or yung defense team nila, hindi po magiging hadlang yun para ituloy po yung calendar ng impeachment. Tsaka siguro in fairness dun sa camp ng Vice President, tawag dito, nag-submit na po sila ng answer dun sa articles of impeachment. Nung in-interview namin si Attorney Poa, nung pumunta sa Michael Senado, Poa, nung nag-file sila, yung abogado isa sa mga abogado ng Vice President, nagpa-file sila bilang compliance dun sa order ng impeachment court o sa writ of summons without prejudice dun sa pag-question nila sa Supreme Court dito sa ongoing proceedings. Ibig sabihin po, kinikilala din nila na magkakaroon talaga ng calendar, saka magkakaroon na po ng trial. Apo. Pero kayo ba, Deputy Speaker Ortega, may nakikita ho ba kayong magiging crisis kapag po talagang nagpatuloy itong bangayan sa Senado? Kasi po, nahingan na rin po ng reaksyon yung Malacanang. Sabi nga ni Undersecretary Claire Castro, umayos kayo dahil yun daw po yung banggit ng Pangulo, di ba, doon sa sitwasyon nga po sa Senado. Kayo po, ano pong nakikita nyo, sir? Sa ko po sa trend ng mga nangyayari. Hindi po ako magtataka kung meron pong mga lumipat sa bagong mayorya. Pero wala naman po akong impormasyon o kahit ano man. May parang syempre binabasa mo lang yung galaw ng politika, and I'm sure yung mga kasama nating senador, makikita naman po nila yung sentimento ng taong bayan, yung public. So baka meron pong magkaroon ng lipatan to get more numbers. Pero hindi natin masasabi kasi napakakonti lang po nila Kaya minsan unpredictable din po. Pero ako nakikita ko na baka magbago pa yung numbers. Opo. Pero kayo po bilang Deputy Speaker po, pabor ho ba kayo dun sa sinasabing special session ng Kongreso para once and for all maayos na kung ano man yung nangyayari ngayon sa Senado? Siyempre po, pag nagpatawag po ang Pangulo para sa special session, siyempre po, alam nyo naman po kami sa Kongreso, talagang
trabaho po ang number one na tinitignan namin without the personalities po talaga. Makikita nyo naman po yung sa LEDAC measures na 52, almost more than 60-70% na po yung aming naipasa sa obligasyon. So whatever it is, we will comply po. Congressman, dun po sa ano ba ang tawag dito? Pagpupulong, ayaw yung tawagin na Blue Ribbon Committee hearing Yan. bogus hearing yan, nung Thursday. Marami pong binanggit na mga kongresista, ito pong 18 dating bodyguards umano ni dating Congressman Zaldico. And including sa mga nabanggit na pangalan, mga kasalukuyang House prosecutors. Ayun, oo. At saka yung mga bumabanat din sa bise, Mga diba? kritiko, oo. Mga kritiko. Oo. Opo. Ito po, Basically po yung mga Quadcom, Committee on Justice, Yes. oo. House Lahat. leaders, Oo, at saka binanggit din po. supporters ng Pangulo, saka lahat po, na-mention po lahat. Yun, si Presidente, tapos syempre ang lagi nilang idinidiin Speaker Romualdez, former Speaker, and then binanggit din 2 senador, pero inumit yung ibang mga senador na nandun. May hindi Kasi po, binanggit oo, pero may nasa hindi binanggit. affidavit pala. Yes, so ito po. Kasi magpapatawag, may hearing po ulit bukas ang Blue Ribbon Committee. Invited yung 18. Hindi pa po namin alam kung sisipot sila o hindi. Ngayon, halimbawa kung pumunta doon ulit yung 18, panindigan nila sa Blue Ribbon Committee, ano ho ang balak ng Kamara? Pupunta ho kaya ang mga kongresista Oo nga. para mag-deny o merong collective statement na lang? Ano ho ang plano kaya? Actually, inaabangan ko nga na ipatawag po nila yung yung waiter po dun sa Committee on Justice Parang siya na lang kulang Hindi, pero sinagot ko na po yan kasi yung issue po na yan dati. Medyo matagal na po yung affidavit na yan. Sabi ko pa nga po parang dilulo nga yung mga taong ito. Pero ako nga po, sabi ko, kung meron pong hearing ng tunay na Blue Ribbon sa Lunes, kasi nga po, sila po yung kinikilala namin, yung liderato na yun, kinikilala namin sa House of Representatives. Ano pa naman po yan parang magpe-preliminaries po sila. I'm sure hindi nila susundan yung nangyari po na hearing nung nakaraan. Kasi nga po, ang punto naman po ni Senator Erwin Tulfo is sila yung kinikilalang chairman ng BRC. Ayan, sir. So, I'm sure iba po yung flow, iba po yung tatahakin nila na paraan kung paano po i-conduct yung hearing. So, although covered naman kami ng interparliamentary na privilege po, marami naman po na may mga kasama naman po kami na sumagot na, nag-statement na. So, tingin ko, enough na po yun. Parang hindi na po masyado yata kailangan bigyan ng Dead man na. mabigat na Dead man pansin. na. Dead man na. Opo, dead ba na Oo, lang? Ayan, sir. Delulo, Deadma. With that, sir, maraming Deadma salamat. Dela. Yan. Opo. With that po, maraming salamat po sa inyo, Deputy Speaker Paulo Thank you so Ortega. much Thank you, po, sir. DS. Maraming salamat. Hilingan, walang pinopro.